Sen ha? Na nagsasabi na ito pong pinirmahang ito ng Pangulo na budget at yung pagbito niya sa 92.5 billion pesos na unprogrammed appropriations ba ito? Bahagi ng unprogrammed appropriations. Ay ito daw po, ayon kay Senador Soto, ang isa sa nakita niyang pinakamalinis na budget, pinakamaayos at lininis pa. Yun. Mas inayos pa ng Pangulo. Ano ginamit na paglinis kaya, Jen? Well, mukhang... Kasama ba si Senator Soto nung linisin? well, bilang Senate President siguro siya, ako naniniwala na maaaring kasama siguro din siya. Ayan po, yung sa Malacanang. Di kasi kung ako, pagka sinabi kong malinis, dapat kasama ko, nakita ko talagang malinis. Di ba? Baka nabalitaan niya lang na malinis eh. Di ba yun? Ang kanyang premise po kasi, yung 2026 budget daw po, doon sa dumaan na pagbusisi, na talagang sa bagay, binusisi, pinag-aralang mabuti, Naka-livestream. Naka-livestream, hindi pinalusot yung dapat palusutin. Abay, para sa kanila, malinis na po yun. Kung naka-live stream, Jen, alam mo, nakikita mo. Opo. Nakikita mo lang. Oho. Nakakasama ka ba sa deliberasyon? Parang sa Baikan, hindi ata nag-participate si SP Soto. Nakikita mo lang sila ron. Narinig mo ba yung pinag-uusapan nila? Nakikita mo ba yung kinukwenta nila? Nakikita mo lang sila. Oho. Pero hindi mo nakikita kung ano yung ginagawa nila. Kung ano yung nililinis nila, kung merong nililinis. Bakit? Tama naman. Akala ko nga yung budget Jen, Nelson, ay pipirmahan sa isang Lunes pa. Yun ang balita kasi. Na hindi ko alam na ngayon na. Kasi, kaya ko naman inisip na baka sa isang Lunes pa, sa dami ng re-revisahin mo rito, na re-revisahin ng Pangulo, alam mo ba yung enrolled bill na yan, Jen, bago maging GAA, 4,300 pages yan eh. Ba? Yung 2026 enrolled bill. Oho. Pag enrolled bill, Jen, ang ibig sabihin nun, 4 pa lang ang nakapirma bago pumunta sa opisina ng Pangulo. Yung 4 nakapirma dyan, yung Senate President, yung Speaker ng House of Representatives, at yung kani-kanyang mga Secretary General nila. Sa House of Representatives, ang tawag Secretary General. Opo. Sa Senado naman, Senate Secretary. Pagkatapos may blanco sa baba nung 4 na yon. Pipirma ngayon ng Pangulo, yun ang magiging GAA. So hindi na sa enrolled bill, GAA na dyan. GAA na po. Pag-usapan natin yung malinis, kung gaano kalinis. Ako, hindi ako masyadong believe dun sa pagiging malinis nung nagawang budget. Kaya nga ako bumoto ng no, Jen, sapagkat may nakita ako na hindi rin napanagutan yung sinasabi ng marami kong kasama na talagang susuklayin namin yan. Gagamit kami ng isang suklay na masinsin ang ngipin. Suyod po ang tawag dyan. Suyod. Suyod. Yan ang suyod eh, yung masinsin. Kapag ikaw ay gumamit ng suyod yan, ang ibig sabihin nun, pati kulisap, tanggal. hindi kulisap, kuto. Tsaka yung yung mismong kuto, ibig sabihin, maliliit na bagay yan. Ngunit nakapagbibigay ng napakalaking problema sa tao eh. Maliliit ha. Makati yun eh. Kuto. Kapag hindi mo naalis ang kuto, wala eh. Kahit maliit, aalisin mo dahil nakakasagabal, nakakainis, nakakairita, hindi maganda. Opo. Pati balakubak no, kukudkurin nata dyan eh, di ba? Tama po kayo. Ganun dapat eh. Mga kasama ko, talagang may nagbanta talaga. Gusto ko naman yun. At ako, napaniwala nila ako, kasi kasama naman ako nung habang pinoporma namin, pagkagaling sa House of Representatives, ang tawag doon sa dokumento, HGAB. House of Representatives General Appropriations Bill. So, pupunta sa amin, yun ang ihimayin. Yun ang susuyurin. Yun ang gagamitin ng suyod. Di ba? O di, ako naman talagang gusto ko yun eh. Kaya nagtsaga rin naman ako na sinamahan ko yung ating chairman, kahit kaming 2 na lang. Maraming pagkakataon na 2 na lang kami na talaga sinusuyod namin. Ngayon, ako, medyo, sinabi ko naman sa kanila na, medyo ako na-disappoint ako. Ano yung na-disappoint sa Tagalog dyan? Nadismaya. Medyo nadismaya naman ako sapagkat alam naman ninyo, bumoto ako doon sa ating nagawa na version mula doon sa version ng House of Representatives. Nakita nyo naman, bumoto ko ng no. Kahit hindi perfecto yan, pero sa tingin ko, nagawa nating suyurin talaga. Ano po nangyari? Nung bicameral conference, nakita namin. Sabi ko, teka muna, bakit? Bumabalik.
Bakit yung pinagkaisahan natin, ba't yung pinag-usapan natin, na gagawin natin, susuyurin talaga natin. Oho. Bubusisiing mabuti. Yung mga natanggal na lisa at Oo. puto, Oo. binalik sa ulo? Parang ganun ho ata Ano ba nangyari. nangyari? Kaya nga nung bumuto ako noon, sabi ko, kaya po ako talagang nagsikap din. Ako, gusto ko makapag-contribute kahit konti lang. Para sa ganon, yung magawa nating 2026 budget, malayong malayo ka ako. Sabi ko nga million light years away from the 2025 budget. Yun ang ginamit kong Ba? pananalita dyan. Grabe, million light. Gusto kong ilayo doon, sabi ko, sapagkat alam natin, ang 2025 budget, may nagsabi at marami nagsabi, it is the most corrupt and it is the most anomalous budget the Philippines ever had in years. So gusto ko malayo doon. Bakit naman ka ako... gusto niyo, magbigay lang ako ng ilang halimbawa dyan. Ha, Sige lang Nelson? po, sige po, Sen. Oh. Yung BICAM Conference Committee na yan ang pinanggalingan ng enrolled bill, nadagdagan pa yung AX kasi sabi namin, lalo na nung ako'y nag-interpolate nga, hindi na ako naniniwala na yung AX na yan o yung MAIP o yung TUPAD ay nakapagbibigay talaga ng positibong tulong sa mga dapat na tulungan. Ang ganun ho ba? Oho. Kasi, nagsimula yan, napakatagal na ng panahon Ilang presidente na Opo, matagal na po meron yan. subsidy natin yan. Nagsimula tayo sa 4Ps. Oho. Hanggang sa naimbento natin ang AX. Oho. Ang naimbento natin ang MAIP. Naimbento natin ang TUPAD. At ang pinakamuling invention, yung AKAP. Yung AKAP, opo, last year. Oho. O ano ang katibayan na hindi ka ako naging mabuti? Ang idinulot na resulta niyan. Oho. Oh. Paano ka ako? Isip-isipin mo naman. No. Halos 92 billion ang na-line veto ng Pangulo. Yes po. Alam mo, merong dalawang organisasyon dyan ang naglalayon na sana higit doon ang nabito. Aha. Kasi halimbawa, itong kung tawagin ay SWP, ano? Okay, opo. Social Watch Philippines. Yung mga watchdog po yan, opo. Ang kanilang nilalayon ay 319 billion worth of highly questionable items ang dapat na nabito. Okay. Kasama dyan yung 81.94 billion na biglang itinaas yung tinatawag na basic infrastructure project. Oho. Nasa ilalim ito ng pangangalaga ng DPWH. Ayun. Matagal na kino-question ito, lalo na itong isa pa, yung tinawag na SIPAG. Yung SIPAG ay ibig sabihin Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps. Okay. Ano? At sinamahan pa nung CSSP. Ito yung Convergence and Special Support Program. Lahat ito ay mga items na nasa pamamahala ng DPWH. Okay. Ngayon, etong mga projects na ito, kung tagurian, ito yung makabagong mga pork barrels Ganun ho ba? Oh. na bigla na lang nagkaroon ng ganitong mga katawagan Oho. Dumami yung naimbentong mga acronyms, mga BIP, Basic Infrastructure Projects, Opo. SIPAG, merong CSSP, merong pang SSP. Ano? Napakarami nito. So yun ang nilalayo niya. At kasama riyan kanya yung nabanggit niya din 8.9 billion na FMR sa ilalim naman ng Farm ng to Market Department. Road po yun, DA. Farm to Market Roads, Department of Agriculture. At kasama diyan yung 5.25 billion na confidential funds naman na nakakalat sa napakaraming mga ahensya ng pamahalaan. Oho. 5.25 billion pesos. Laki pala. Kailan lang kino-question ng confidential funds ng isang ahensya, no? Opo. Na nauwi pa nga sa impeachment yan. Ngayon, ito, bumabalik na naman. Oho. Naalala ko nga, meron akong amendments dyan. Nakita ko yung pagkalaki-laking confidential funds. Nung nandun pa kami sa, nung pinagtatalunan pa namin ng plenary, yung budget, Opo. Bakit ka ako 689 billion ng Sa confidential DOJ? fund Secretary of Education? Education po, DOJ. Secretary of Justice. Justice, opo.
Pwede ba ako yung 300 ka ako ilagay natin? In-approve naman kagad. Ano? Kaya lang, yung in-approve pero hindi na-adapt. Aha. Hindi pa Nakita ko, opo. meron akong 11 na proposed amendments eh. Opo. Ang na-adapt, 3 lang. Ganon. Ngayon, susuriin ko to sa 3 yun kung ilan ang pumasok sa GAA ngayong napirmahan na ng Pangulo. Opo. Hindi ko muna adapt kasi nandun na sa GAA. papasok pa sa GAA. Kaya kailangan silipin ko pa yun. Tandaan mo 11 ang proposal ko, 3 ang na-adapt. in-approve sa plenary. Opo. Pero pagkatapos ng BICAM, 3 lang natira. 3 lang ang natira. Ngayon, bago mapirmahan, titingnan ko kung yung 3 Pumasok kung, ka sa GAA mismo. kung may natirang 3. Oho. Oo. Sinasabi natin kanina, kaya ako nagpahayag ng pagboto ng no. No. Opo. Dahil nga kasama ko yun sa pagsuyod eh. Noong napakaraming dapat na suyurin. Ito na lang sinasabi kong AX. Isipin mo yung final number niya doon sa BICAM namin. Ewan ko kung ito yung nandun sa GAA na ngayon. Oho. 63.9 billion yung AX. Imbes na sinuyod na namin ito eh. Bakit ka ako nadagdagan pa ng 4.8 billion? Kung sinuyod mo, paano nadagdagan? Oo nga, no? Kala ko yung nalista. Di ba? Lumaki. Yun naman tupad, naging 22.4 billion pagkatapos na ni-reduce namin ng 13.8 billion na lang. Okay, opo. Sa Senate version namin, imbes na 22, 13.8 lang ang nilagay namin. Bakit naging 22 nung Bumalik, BICAM? balik po nung Kaya nga, BICAM. sabi ko, yung mga nagtangka, yung mga nag-warning ng mga kasama ko, hindi po pwede yan. Susuyurin natin yan. Hindi kami papayag na yung mga kung anong-ano na bagay na hindi may papaliwanag, kinakailangan mawala. Hindi eh. Lumitawad eh. O yun na lamang yung MAIP. Ayan, opo. Yung MAIP, ang ibig sabihin yan, Medical Assistance for Indigent Patients. Yes. Anong ginawa? Yung MAIP, dinagdagan, ginawang MAIPIP. Ha? Tama Yung kayo. PIP, Financially Indigent Patients. Kaya nga lumaki. Isipin mo, naging 51.6 billion din. Samantalang ang pinipilit namin sa Senado, yung mga kasama ko, wala na yung MAIP dapat. Panagutan na lang natin yung zero billing. Para sa ganon, yung PhilHealth, lumaki yung kanyang pondo, ibalik na lang sa PhilHealth yan. Hindi ang nangyayari kasi ngayon din alam ba, kayong dalawa, congressman kayo, makikipag-away kayo. Hindi. Kailangan meron kaming mga letter of guarantee. Opo, Guarantee letters. GL, opo, tama Para yan. bang yung nasasakupan natin, may sakit. Mga doktor ba tayo sa atin pupunta eh? Oho. Dala-dala yung kanyang medical abstract. Ayun nga. Kung Jen, tulungan mo naman yung anak ko, may Tsaka yun, hindi lang titignan na. Akala mo ngayon tayo ngayon ikaw ngayon na maglalagay discretion mo kung magkano ilalagay mo ron Paano mo nalaman na ganun lang ang dapat na pangangailangan niya? So, si Nelson halimbawa, sipon lang ito, kanya sige, bigyan mo ng 5,000. Paano mo nalaman na sipon yun? Hindi man tayo, sabi ko, wala tayong competence. Unang-una, hindi na dapat dumaan sa atin. Yun yung pinaglalaban ko Opo. sino ba tayong pasikat na sa ating padadaan? Ako nahihiya sana ako Kaya lang, wala na rin akong magawa na nasa Congress ako, hindi kunin na rin. Kasi pwede ko rin namang tulungan yung mga nasasaw. Pero hindi dapat ganito. Yun ang sinasabi ko. Lumabas ka ako ganito na. Kaya sabi ko, paano kung boboto ng yes dito? Medyo nga ako, mabigat sa loob ko na bumoto ko ng yes. Bagamat yung mga ibang gusto kong ayusin, nandun naman Kaya lang mas marami yung dapat na hindi mailagay doon. Bakit ako lumalaban sa ganitong mga subsidies? Ganito kasi yun Nelson, Jen, Opo. Sangayon doon sa isang survey ng SWS, September 2025, halos kalahati ng ating mamamayan, involving about 11.2 million families, ang nasasabing hanggang ngayon mahirap pa rin kami. Tama po kayo. Teka muna nga ako, kung nakatutugon ito sa pangangailangan ng napakarami nating mahirap na kababayan, may AX ka, may tupad, may maipip, may kung ano-ano. Opo. Ay bakit kalahati ang nagsisisigaw? Hanggang ngayon mahirap pa po kami. 22 to 27% ng ating mamamayan ang nakakaranas ng tinatawag na involuntary hunger. Parang nawawalan ng silbi Sen yung lahat ng ayuda na yan. Di ba? Yun ang lilitaw doon. Gusto niyang kumain. Paano? Kaya nga sabi ko, hindi ka ako napupunta doon sa dapat kapuntahan. Kasi nga napupolitika, ito ang pinakamabuting anyo ng political patronage. Dadaan kasi sa inyong dalawa Halimbawa, congressman kayo Utang na loob ng constituent
kasi kayong nag-abot. Pero hindi naman pera nyo yun eh. Pera ng gobyerno na dapat para sa kanila yun eh. Totoo po. Oo. Etong November 5, 2025 na survey na to dyan, na nagsasabi na 27% ng ating mamamayan nakakaranas ng involuntary hunger o gustong kumain na walang makain. Opo. Ito ang pinakamataas since 1998. Wow. So paano paano mo ngayon sasabihin na nakatutulong itong mga subsidy ito? Yun ang aking naging dahilan. At sabi ko naman sa aking kaibigan ko naman talaga si Senator Sherwin. Opo, siya yung chairman ng Silang finance. tatlong magkakapatid. Mhm. Secretary Rex Gatchalian ng DSWD, barkada natin yan. Mayor West. Si Mayor West, barkada rin na. Nakasabay ko lahat sa Congress yan eh. Di ba? Opo. Sabi ko, pasensya ka na ako, Senator Sherwin. Alam mo naman tayong dalawa lang ang talagang pinilit nating suyurin talaga. Kaya lang bumalik talaga eh. Para sa bandang huli, yung paggugwardya natin biglang bumaba. At pinasukan tayo ng kalabukab. Kalabuhan. Kaya ang dating Tagalog ba yun? Opo, oo.